Siguro nalaman na ang nangyari dahil kay Manang. Oh, pwede ding. Nagpaalam si Alwin na aalis na. May iwan ang kumpanya na bakante at walang mamamahala dahil aalis siya. Nang makarating kami sa labas ng bahay ay nagkatinginan pa kami ni Almira. May maleta na nasa labas ng main door. Aalis na siya. Agad-agad? Mabilis ang hakbang na ginawa namin. Ni Almira. Pumayag ka na magpakasal sa kanya. Pwede ka sanang tumanggi pero hindi mo ginawa. Be a man, son. Dinig ko. Mula dito sa labas ang boses ng daddy. Nina Alwin. Dad, masasaktan lang siya sa piling ko. Tunog frustrated si Alwin. Marahil ay kanina pa sila nagtatalo. Sierra to love her. Boses ng mommy niya. Nakapangako ako kay Tia. Hindi ko na alam kung anak pa ba kita. Dahil sa pinagsasabi mo ngayon. Mukhang galit na ang mommy niya. Mom, alam mo naman na noon pa lang. Si Pia na ang gusto kong pakasalan. Nagsimula ulit akong umiyak. Nandito kami sa labas ng pinto ni Almira at nakikinig lang sa mga usapan nila. Then why did you marry, Pauline? Then mataas ang tono ng boses ng daddy nila. Ayaw ko lang mapahiya ang pamilya natin. Sa tingin mo sa gagawin mo, hindi tayo mapapahiya. You don't understand me, Mom. Hindi talaga kita maunawaan. Ikaw ang nagpumilit noon sa kasal. Sana man lang sinubukan mong mag-work ang marriage nyo. She is the best woman for you. Paano nga ba naman ako magiging best woman sa kanya? Pia was her ideal wife. Aalis na ako, paalam ni Alwin. Kung aalis ka, kalimutan mo na din ang pamilya mo. Humagulgol ang mommy niya. Nanatili. Akong nakayuko at nagpipigil ding. Humagulgol. Tuloy-tuloy siyang naglakad palabas ng bahay. Doon din ako tuluyang napahagulgol. Nanghihina ako, ang sakit ng dibdib ko. Sobrang sakit talaga. Hindi ako ready. Hindi ba't may isang buwan pa dapat? Pero tinatapos na niya. Aalis siya at susundan niya si Pia sa Europe. Hindi pa siya tuluyang nakakarating sa kanyang sasakyan nang may dumating na sasakyan. Napalingon kami ni Almira. Gulat na. Gulat ako na makita si mommy at daddy. Mabilis silang naglakad palapit kay Alwin. May mga nangingilid na luha sa gilid ng mata ni mommy. Si daddy naman ay pula ang mata marahil sa emosyon na nararamdaman para sa unikahidya niya. Nabigong-bigo. Galit din siya. Tinakbo ko si mommy. Pabilis akong niyakap ni mommy nang makalapit siya. Humagulgol siya. I'm sorry, anak, anya sa gitna ng iyak. She feels sorry for me. Nakaramdam ako ng guilt. Dahil sa akin. Nasasaktan din ngayon ang mga magulang ko. Masakit sa parte ko pero mas masakit pa sa parte nila na ang inalagaan nilang anak ay nasasaktan. Ngayon. No, Mom, I am okay, alo ko sa kanya. Kailangan kong ipakita sa kanila na malakas ako. Dinig namin ang sigaw ni Daddy. Nagbitaw kami sa yakap ni Mommy at mabilis na sinundan si Daddy. Mukhang nakasuntok na siya kay Alwin. Mabilis. Kung niyakap si Daddy. Dad, tama na po. It's okay. I am okay. I assure him. Pero tinanggal niya ang pagkakayakap ko sa kanya. Sana noon pa lang hindi mo na siya pinakasalan. Now, you're leaving her. Just like that. Kung hindi pa ako nagpunta ng opisina, hindi ko malalaman na binitawan mo na din ang
Pamamahala at nag-hire ka ng OASI. Sigaw ni Daddy. Sorry po, mahinang sambit ni Alwin. Sorry, I can't love your daughter. He sounds like he is about to siwa. Those words from him always hurts me. Pero alam kong mas masakit yun na marinig ng mga magulang ko. Naiyak si Daddy, napahagulgol naman lalo si Mommy at Mommy ni Alwin. Then, let's end it here then. Tapusin na. Di natin ang ugnayan ng mga pamilya. Natin, ani Daddy sa matigas na tono. Natigilan ako maging ang mga magulang ni Alwin. Paulo, wag naman natin hayaang magkaganito, apela ng Daddy nila. Tandaan mo ito, Alwin. Pagsisisihan mo ang ginawa mong. Dad, sigaw ko. Nakita ko na hinaplos ni Daddy ang dibdib niya. Mabilis ko siyang dinaluhan. Si Alwin ay hinawakan siya sa kanyang braso. Natumba siya, mabilis siyang inalalayan ni Alwin. Pulang-pula ang mukha ni Daddy at pinagpapawisan. Like he's into so much pain. Ihanda niyo ang van, sigaw ng father. In-law ko. Malakas na din ang iyak ni Mommy. Mo Princess. Ito ang huling salita ni Daddy bago siya nawalan ng malay. Mabilis din na lumapit ang mga bodyguard at tulungang binuhat si Daddy. Nanghihina ako pero mabilis akong sumunod sa kanila. Sari-saring emosyon ang nararamdaman ko. This can't be happening. No. Hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko kapag may mangyaring masama kay Daddy. Tuliro ako hanggang sa makarating kami ng ospital. Nasa hallway kaming ospital ni na Almira at parents niya. Kasama din namin si Alwin na mukhang frustrated. Marahil ay dahil na punada. Ang alis niya dahil sa nangyari. Wala din naman siyang pakialam. He could just have leave. Si Mommy ay kanina pa din iyak ng iyak. Pauline. Napalingon ako sa tumawag sa akin. Sina Ate Angel at Michelle. Ang naglalakad palapit sa amin kasama ang kanilang mga asawa. Niyakap nila kami ni Mommy nang makalapit sila. How's Tito? Tanong ni Ate Angel. Diniretso siya sa ICU, sagot ko. Tumango sila. Ano pong nangyari? Tanong ni Michelle. Kay Mommy. Hindi sumagot si Mommy. Nanatili din akong tahimik lang. Nakatakda kaming umalis in 5 days. Papuntang Amerika para sa operasyon. Nya, usal ni Mommy pagkatapos ng ilang minuto na katahimikan. Nagulat ako sa narinig ko. Bakit hindi ko alam? Naiyak ako. Pakiramdam ko wala akong kwentang anak dahil wala man lang akong alam. Puro sarili ko ang iniisip ko. Kailangan niya ng heart transplant. Niyakap ko si Mommy at humagulgol. I'm sorry, Mom, I am sorry, hingi ko ng patawad ng paulit-ulit. Wala kang kasalanan, anak, don't blame yourself, bulong niya at hinahaplos ako sa likod. Nang lumabas ang doktor mula sa ICU, ay sina Mommy at in-laws ko ang nakipag-usap. Nakaupo lang kami sa bench kasama si Almira at mga pinsan ko. Nasa sayo yan, anak, pero mas maganda. Sana kung tapusin mo ang pag-aaral mo bago ka sumunod sa amin ng daddy mo. Wika ni Mommy. In 3 days kasi ay lilipad na sila ng Amerika ni Daddy. May private plane si Kuya Jake, asawa ni Ate Angel, iyon ang gagamitin nila Mommy papunta doon. Gusto ko sanang sumama para matulungan si Mommy sa pag-asikaso kay Daddy. Nandoon naman ang mga tita at tito mo. Kaya na namin. Sige po, Mom. Iniisip ko din kasi ang kumpanya, sagot ko.
Pwede namang ako muna mamahala. Wika ni Ate Angel. Kakapanganak mo lang ate baka mapano. Sagot ko naman. Ako na, sabad ni Kuya Jake. Dalawang kumpanya na ang minamanage niya baka. Mawawalan siya ng oras sa mag-ina niya. No need. Itutuloy ko ang pamamahala. Napalingon kami kay Alwin. Akala ko ba aalis? Siya. Hindi ako agad nakaimik. Hindi mo yon responsibilidad. Ayos lang. Alwin, salamat, sabi ni Mommy nang hindi. Tumitingin sa kaniwa. Ayos lang po. Hindi na muna ako aalis. Hanggat hindi nakakatapos ng pag-aaral si Pauline, sagot niya. Sinulyapan niya ako. Bago ang Mommy at Daddy niya na kanina. Pamangatahimik. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay naglakad. Na siya paalis. Hindi ko alam pero parang ayaw ko na. Munang isipin ang tungkol sa amin ni Alwin. Ngayon. Hindi siya aalis. Oh. Hindi naman iyon dapat ikatuwa. Hindi siya aalis dahil nagigilty siya sa nangyari. At aalis siya kapag nakapagtapos na ako. Pinuntahan ko si Daddy sa ICU. Nakakaawa. Ang Daddy sa itsura niya, napakadaming aparato na nakakabit sa kanya. I'm sorry, Daddy. I am a failure, bulong ko. Habang hinahaplos ang kamay niyang hawak. Hindi pala dapat ganito ang sinasabi ko sa kanya. Malapit na akong magtapos ng pag-aaral. Daddy, ikaw ang kasama kong aakyat ng stage. Magpagaling ka, okay? For me and Mom. We love you so much. Promise, hindi. Na ako magiging impulsive mula ngayon. Tutulungan kitang patakbuhin ang kumpanya. Tinapik ako ni Mommy sa likod. Sumunod din. Siya. Mahal na mahal ka ng Daddy mo. Mahal na. Mahal ka namin. We know that we have raised a good child. Ngumiti si Mommy, pilit. Nagpapakatatag para sa amin ni Daddy. Sinandal ko ang ulo ko sa tagiliran niya. I love you both, bulong ko. Alam ko. Hindi ko naman yon kinakalimutan. Please, intindihin mo din sana. Ang sitwasyon. Nagkakagulo dito, ganun pa. Ang nangyari sa Daddy niya. Hindi naman. Pwede na umalis ako ng basta-basta. Hirap na hirap siyang magpaliwanag kay Tia. Sa kabilang linya. Tahimik akong tumuloy sa kwarto niya para kumuha ng damit sa closet. 5:00 pa. Lang ng madaling araw, umuwi lang kami ni Almira para maligo. Naiwan si Daddy at Cecilia sa ospital. Sinamahan niya kaming magbantay. Kagabi. Nagpunta din ang ibang mga kaibigan ni Alwin. Diretso lang ang lakad ko papuntang closet. At hindi na inabalang lingunin pa si Alwin na busy sa pakikipag-usap sa kabit niya. Sa nangyari kay Daddy ay gusto ko na munang isang tabi ang sarili kong interes. Ayaw kong maging makasarili. My parents are getting old and I should be the one taking care of them and the company they have established. Alam kong nakatingin si Alwin sa akin. Kumuha ako ng shirt at pants at pair ng underwear bago dumiretso ng banyo. Tinimpla ko ang tamang init ng tubig mula sa shower bago ako tumayo sa ilalim. Hinayaan kung tumulo ang tubig sa buong katawan ko. Ilang minuto lang ako sa ganoong lagay. Bago ko simulang magsabon at maglagay ng shampoo. Sa loob na ako ng banyo nagbihis at nagsuklay ng buhok. Paglabas ko ay tahimik. Na nakaupo si Alwin sa couch. Parang pasan. Di niya ang mundo sa itsura niya ngayon. Naalala ko tuloy ang annulment papers na binigay niya sa akin. Nasaan na ba yon? How's your dad? Tanong niya. He's stable, tipid kong sagot. Pumasok ulit. Ako sa walk-in closet para kumuha ng sapatos at bag. Paglabas ko ay nandoon pa din sa couch si
Alwin. Hihintayin ko lang na makaalis sina Daddy at Mommy papuntang Amerika. Papasok ako sa opisina ng kalahating araw, wika ko bago. Ako nagtuloy sa pinto. Sa 3 araw na nasa ospital ang Daddy, ay doon din ako natutulog. Dinadalhan ako ni Manang ng damit dahil hindi na ako nakakauwi. Pumapasok din ako ng hapon. Hanggang alas 8 ng gabi. Gabi na daw nakakauwi si Alwin. Madalas daw nakainom at kausap si Pia sa kanyang cellphone. Mukhang nagtatalo daw ang dalawa base sa naririnig ni Manang na uusap nila. Mag-isip na siya ng maayos ngayon pa lang. Napakabisi niyang tao, hindi niya kailangan ng babaeng demanding, sagot ni Almira. Nandito kami sa couch, sininyasan ko si Almira na huwag masyadong lakasan ang boses niya at baka marinig siya ni Mommy at Daddy. Umiling si Almira. Hanggang ngayon hindi pa sila nag-uusap ng kuya niya. Mukhang ang mga in-laws ko ay masama din ang loob kay Alwin. May kasalanan din naman ako. Hindi lang si Alwin ang dapat sisihin nila. Nang makaalis na ang eroplano na sinakyan, Nina Mommy at Daddy kasama si ate Michelle at asawa niya ay nagpasya na din. Kaming umalis. Kasama ko ang mga in-laws ko at si Almira. Sa mansyon na muna kayo umuwi, sabi ni Daddy. Tatanggi na sana ako pero pinilit nila. Gusto ko na lang muna kasing iwasan si Alwin. Hindi ko pa natatanong si Manang tungkol sa annulment papers. Pipirmahan ko na. Hindi ko na patatagalin pa. Atat na atat nang makalaya si Alwin sa kasal. Like marriage was a jail. Kailan ba siya hindi malaya? Kahit naman kasal siya nagagawa. Pa din niya ang lahat ng gusto niya. Total may sarili namang bahay si Alwin, hindi naman siya umuuwi sa bahay ng mga magulang niya, doon na muna ako. Katabi ko sa kama si Almira, nalulungkot kasi. Ako. Gusto ko lang na laging may kasama. Alas 11 na pero hindi pa din ako dalawin. Nang antok. Nauuhaw pa ako kaya naman. Bumangon ako. Iinom ako ng tubig sa kusina. Dim na ang ilaw sa living room pero kita ko ang bulto ng tao na nakaupo sa couch.